Mag-asawang Diskaya, hindi na po pwedeng maging state witness. Ayon po yan sa ating ombudsman. Dahil nga po sa mga kadahilan ng itong mag-asawang ito ay hindi nakikipagkooperasyon ng maganda sa pagsasagawa ng investigasyon na patungkol sa flood control projects na mga anomalyang proyekto niyang mga kababayan. Atin munang pakinggan ang statement mula sa ating opisina ng ombudsman. Talaga ang naging sistema dyan sa taas, kumbaga. Hindi po talaga sapat na itong mga district engineer at assistant district engineer ang makukulong dahil alam naman ho natin na mas malaki ang problema na hinaharap natin, and it can't just be these district engineers and assistant district engineers. Kayas, due to their uncooperative behavior now, absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Dahil ayan, napakinggan natin mga kababayan, no? Dahil nga sa kanilang pagiging hindi nakikipag-cooperate ng mabuti sa sinasagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, ay sabi ng ombudsman ay there is a possibility na wala na talaga silang pag-asang maging state witness, mga kababayan. Kaya nga, ang kakaharapin na lang ngayon ng mga Diskaya ay kung mapatunayang sila'y mayroong mga anomalyang mga ghost project at mga hindi magandang mga pagkagawa ng kanilang mga kontrata patungkol sa flood control projects na ito, mga kababayan, ay posibleng magkaroon sila ng mga kaso, mga kababayan. Ito po mga patuloy natin pakinggan. their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses. Ayan. And So, can only be charged. they can become hostile witnesses dahil nga ang kanilang kondisyon ay ika nga kung hindi sila gagawing state witness ay hindi sila makikipag kooperasyon sa anumang investigasyong gagawin patungkol sa korupsyong nangyayari dito nga po sa ating makontrobersiyang flood control projects na ito, mga kababayan. Kanilang ang mangyayari ay madaming kaso ang kanilang maharap. As respondents and in the future accused in the case of malversation of public funds, falsification of public documents, and all the other crimes that they were a part of. Dahil ano naman ho natin na higit 4,000 po ang sinalihan nilang bids. Ang dami, mga kababayan. And kahit anong scheme or scam na nakita natin sa DPWH, kasama sila. Ayan, napakinggan natin ang panayam doon sa opisina ng ombudsman na kung saan ay mahigit 4,000 bidding ang kanilang sinalihan at klasik-klasing pamamaraan ng pag-i-scam patungkol sa mga patungkol sa mga kontratang ito, mga kababayan, dyan sa DPWH ay kanila nang ginawa. Kaya nga ito ang kadahilanin, mga kababayan, na dapat ay mapanagot talaga ang mga kontratistang ito, at lalong-lalo na, mga kababayan, lalong-lalo na ang mga kasabwat nila doon sa DPWH at sa mga matataas na tao na kanilang nakonektado sa kanila at binibigyan nila ng mga porsyento para matanggap at makuha itong mga bidding na ito at mga kontratang ito dyan sa DPWH, mga kababayan. Yan ang panayam dyan sa ombudsman. That they can be considered as a state witness for all those crimes that they've committed. Choice nila yun. Kung gusto talaga nila na maging uncooperative, then the government has no choice but to run after them with every ounce of effort that we can muster. Ayan, mga kababayan, so ibig sabihin talagang naging uncooperative
itong mag-asawang diskaya itong mga mag-asawang diskaya mga kababayan. Kaya walang magagawa ang ating administrasyon, walang magagawa ang ombudsman kundi habulin sila sa lahat ng mga scam na tinatawag o mga korupsyon na nangyari na dyan sa DPWH na kasama ang kanilang mga construction companies. Ito po si Kuya Rans mga kababayan, magandang tanghali sa ating lahat.